Tayo pumunta sa latest chapter ng manga, mag-recap nga muna tayo mula sa mga pangyayari last chapter. In last chapter nga, nakita nating nasugatan ng mga scabbard si Kaido gamit yung Ryu or yung Advanced Armament Haki. At nakita rin nating nag-transform na finally si Kaido into dragon form. At sa huling panel nga last chapter, kapansin-pansin yung excitement ni Nekomamushi sa paparating na full moon. Dahil nga sa alam niya kung ano yung advantage ng mga Mink tribe once na makapag-sulong form sila. Ngayon mapunta na tayo dito sa chapter 988. Sa unang panel nga makikita natin dito yung continuation ng last chapter. At kapansin-pansin nga rin sa background yung full moon. Sa susunod na panel naman makikita natin si Jack. Dito sinabi nga ni Jack na hindi niya daw hahayaan yung mga samurai na saktan yung master niyang si Kaido. At nung nakita nga ni Nekomamushi at Inuarashi itong si Jack, sinabi nilang si Jack nga daw ang dahilan kung bakit maraming namatay na mink sa mismong tirahan nila sa Zoo Island. Dahil lang sa may hinahanap siyang tao. At ang tinutukoy nga nila dito si Raizo. Sinabi nga ni Raizo na magbabayad daw si Jack sa ginawa niya sa mga mink. So based sa mga pangyayari sa first page ng chapter na to, we expect na ang haharapin netong si Jack sila Inuarashi at Nekomamushi. Dahil na rin sa sobrang galit nila dito. In fact, si Jack nga rin yung dahilan kung bakit naputol itong braso ni Nekomamushi at binte ni Inuarashi. Anyway, sa next panel naman nakita nga natin dito sila Blackback at Roddy. Kung hindi nyo sila naaalala guys sila nga yung guardians ni Nekomamushi, katumbas ng 3 musketeers ni Inuarashi. Nakita nga natin sila na nag-transform into sulong form. So kapansin-pansin dito na yung transformations nila same as kay Pecoms. Ganon kasi yung vibes nila para sa akin. Sa kabilang banda naman itong 3 musketeers at yung iba pang mga mink nag-transform na rin into sulong form. Sa next panel naman sinabi ni Jack sa mga tauhan niya na wag daw silang matakot sa sulong form dahil may limit lang daw yung paggamit ng mga mink dito. Sa next panel naman may pinakilala na naman ulit sa atin na miyembro ng numbers. So kung yung una nga si Hacha, we expect na ang pangalan neto si Nagi dahil na rin sa paraan ng pagtawa niya, 'di ba? Anyway, habang nagkakagulo nga ang lahat, nagkaroon ng pagkakataon itong si Shinobu para mailigtas si Momonosuke. Pero as usual, si King yung bantay niya. Kaya naman, nahuli niya si Shinobu at ibinato ng pagkalakas-lakas. Sa pagbatongang ginawa ni King kay Shinobu, masyadong nag-alala itong sila Luffy at Nami. Speaking of Nami, kapansin-pansin nga dito na hawak na niya ulit si Zeus. At ang sumunod nga na nangyari biglang nasira yung kadena na nakatali kay Momonosuke. Kuya Ineru, paano nangyaring biglang nasira yung kadena na nakatali kay Momonosuke? Dahil nga yan sa Devil Fruit abilities ni Shinobu, which is yung ripe fruit. Bali nung time nga na hinawakan ni Shinobu yung kadena na nakatali kay Momonosuke, ginamitan na pala niya to ng Devil Fruit abilities niya. Kaya naman nag-decay ito. O nangalawang nga yung kadena hanggang sa masira ito. Syempre hindi natin gaanong nanonotice yan since black and white nga yung manga. Anyway, kasabay nga ng pagsira ng kadena yung pagbagsak sana ni Momonosuke. Kaso bigla nga siyang kukunin sana ni King. Pero hindi nga nagtagumpay si King dahil bigla ngang may umatake sa kanya na hindi niya napansin. Yes guys, tama kayo ng iniisip. Ang tinutukoy ko nga dito si Sanji. So tumama pala yung theory natin sa isang video natin na sinabi kong laging dumadating si Sanji sa oras ng kagipitan. Gaya na lang nung time na aatakihin sana ni Doflamingo yung mga Straw Hat. At gaya rin nung time na papatayin na sana ni Enel si Usopp. So napaka-hype na scene na ito para sa akin. Hindi nyo palang mararamdaman yan sa ngayon dahil nasa manga pa. Pero once na mapapanood nyo na to sa anime, sigurado mapapabilib tayo ni Sanji. Anyway, yung pagliligtas nga ni Sanji kay Momonosuke ang naging dahilan kung bakit nakakuha ng tiyempo umatake itong si King. Dito nga inipit ng tuka ni King sa tiyan si Sanji at hinampas niya to sa pader. Sa sobrang lakas nga ng impact na nagawang atake ni King kay Sanji, sobrang nag-alala si Luffy. Wait, bakit parang nanonood lang si Luffy? Wala ka bang gagawin dyan? De joke lang. Sa next panel naman makikita natin dito na sinabi ni Luffy na protektahan daw ni Yamato si Momonosuke. At syempre pumayag naman si Yamato. At sinabi niyang, syempre poprotektahan ko yan, anak ko yan So dito masasabi kong sinapuso na talaga ni Yamato yung pagiging Oden niya.
Dahil mismong si Momonosuke nga iniisip niya ng tunay na niyang anak. Bali bago pa matapos yung pag-uusap na itong sila Luffy at Yamato, bigla ngang sumugod si Big Mom. At dito, naalala nga ni Big Mom yung mga ginawang katarantaduhan sa kanya ni Luffy. Yung tea party, yung kasal ni Pudding, at yung recently lang na party sana nila ni Kaido. Bali sa sobrang lakas nga ng atake ni Big Mom, kamunti ka nang matamaan si Luffy. At nung time nga natatawagin na ni Big Mom si Zeus, nagulat siyang hindi ito pumupunta sa kanya. At dito nakita na nga niya si Nami na tangay-tangay si Zeus. Kaso sa takot nga ni Zeus kay Big Mom, hindi ito sumama kay Nami. Bagkos pumunta pa nga rin siya kay Big Mom. At dito nakipag-break na nga si Nami kay Zeus. Ouch! Anyway, sa next panel naman makikita natin dito yung sobrang tagal na nating hindi nakikitang karakter sa Straw Hat Pirates. At ito nga sila Brook at Franky. At gamit nga yung motor nila, binangga nila sa ulo si Big Mom. Ouch! At si Zeus naman inahati sa gitna dahil sa ataking ginawa ni Brook sa kanya. Kaya dito tayo magkakaideya kung bakit wala si Zeus sa tabi ni Nami sa opening 23 ng anime. At dyan na nga natapos yung chapter 988. So ang ganda lang ng ginawang ending ni Oda para sa chapter na to. Dahil finally nakumpleto na nga rin yung buong Straw Hat Pirates na talagang sasabak na sa labanan. So ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Siyempre unahin na nating pag-usapan yung patungkol sa sulong form ng mga Mink tribe. As we can see sa chapter na to, nakita nating mas may advantage na nga ngayon sila Luffy dahil sa sulong form ng mga Mink. Dahil ang isang Mink nga na nakasulong form obviously mas malakas kesa sa isang Beast Pirate na nakakain ng Smile Devil Fruit, 'di ba? At tingin ko sa next chapter masasaksihan na natin yung laban ng Nekomamushi at Inuarashi laban kay Jack. Mapunta naman tayo sa laban ng Sanji at King. Surprisingly, si Sanji nga yung tumapat dito kay King. Pero I doubt na magtatagal yung magiging laban nila. Kumbaga gagawin lang to ni Oda na parang filler fight lang para kay Sanji. Gaya nung nangyari noon kay Sanji sa laban niya kay Doflamingo. At kung sa last chapter nga nakita natin sila Zoro at Eustace Kid na tapos na nilang kalabanin yung mga nasa entrance ng Onigashima, highly possible na parating na sila kila Luffy. Maybe next chapter or next chapter pwede na natin silang makita. Pero ang idea ko sa mas magandang entrance ng dalawang to, pwedeng pag dumating na yung time na papatayin na ni Kaido yung isa sa mga Scabards, pwedeng biglang sumulpot itong si Zoro or si Eustace Kid para sa isang epic scene ng pagliligtas sa Scabards. So ang angas nun pag nagkataon, 'di ba? Sa part naman na pinakilala sa atin yung bagong miyembro ng number, which is si Nagi or yung number 7, kung maaalala nyo, 'di ba number 8 nga si Hacha? So it means number 8 at number 7 yung pinapakilala na sa atin ni Oda. Kaya we conclude na sila yung mahihinang miyembro ng numbers. And we expect na yung numbers 1 at number 2 yung mga pinakamalalakas na miyembro ng numbers. Anyway, mapunta naman tayo kay Brook at Franky. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit parang ang tagal naman ata nilang dumating kung nasaan sila Luffy? Kasi in last chapter nga, nakita na natin sila Jinbei at Robin na nasa platform agad. And naglakad nga lang tong dalawa na to. Hindi gaya nila Brook na nasa motor pa. So pwedeng may ibang agenda na dinaanan itong sila Brook kaya natagalan sila sa pagpunta sa platform. Hindi kaya nakuha na nila yung kopya ng Road Poneglyph ni Kaido? Anyway, speaking of Robin at Jinbei, maaaring sa next chapter ipakita na rin sa atin sila ni Oda. Dahil ilang chapters na nga rin ang nakakalipas simula nung huli natin silang makita. All in all, napakasolid na naman na chapter yung hinandog sa atin ni Oda. Dahil hindi nga lang aksyon yung nakita natin. Dahil may element of surprise din sa pagsulpot nila Franky at Brook. And that's it. Yan yung chapter review natin sa latest chapter ng manga na chapter 988. So kung sakaling na-enjoy nyo tong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun.